Simula sa Lunes, magtitigil pasada ang ilang tsuper hanggat hindi raw sinususpinde ang PUV modernization program. Nalalapit na raw kasi ang December 31 deadline ng Provisional Authority para sa mga unconsolidated jeep. Sabi ng Grupong Manibela, nasa 600 ruta sa Metro Manila ang maaapektuhan ng nationwide transport strike. 1,000 jeep, taxi at UV Express ang paparada bilang kilos protesta sa LTFRB hanggang Malacanang. Hindi naman daw sasama ang transport groups na kabilang sa tinatawag na Magnificent Seven sa protesta ng Grupong Manibela. Pero nagbabanta rin silang magtitigil pasada sa 5 syudad sa NCR para kondinahin ang anilay talamak na pangingikil ng ilang taga-LGU, city traffic enforcer at mga opisyal ng barangay. 200 hanggang 300 piso kada araw daw ang mawawala o nawawala sa kinikita nila dahil sa korupsyon. Sinubukan na raw nila itong iparating sa DILG pero sabi ni Secretary Benher Abalos, walang nakarating sa kanyang mga sulat. Gayunman, handa raw siyang makipag-usap anumang oras at tumulong sa kanila. Ayon naman sa media affairs ng LTFRB, wala pang pagbabago sa utos ng DOTR kaugnay ng modernization program. Sa issue naman ng umano'y korupsyon sa LTFRB, patuloy naming hinihinga ng pahayag si Suspended Chair Chofolo Guadis III. Pero hindi pa siya tumutugon hanggang ngayon. May inaasahan namang oil price adjustment sa susunod na linggo. Sa panayam ng Super Radyo DZBB kay Attorney Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau, nasa piso ang posibleng tapya sa kada litro ng diesel at kerosene. Hindi naman lalagpas sa 50 sentimos ang posibleng dagdag sa gasolina. Isa pang Pinay caregiver ang kumpirmadong nasawi sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Sa gitna ng opensiba ng Israel sa Gaza, halos 100 Pilipino sa Gaza ang nagpapatulong ng makauwi ng Pilipinas. May report si Ivan Mayrina. Mag-iisang linggo na madugong bakbakan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Isa sa mga naunang insidente ng karahasan ay nang ang masayasanang music festival sa Southern Israel. Nauwi sa pagmasaker ng grupong Hamas itong Sabado. Ayon sa mga otoridad, 260 ang patay sa pag-ataking yun. Sa kasamang palad, kinumpirma ng DFA na kabilang dyan si Loretta Alacre, caregiver na tubong Cadiz City, Negros Occidental. Siya ay 3 Pilipinong nasawi sa pag-atake ng Hamas. Ang labi ni Loretta, kinailangan pang isailalim sa DNA testing. Unfortunately, a lot of the bodies of those who were killed were mutilated or burned or so. No? So that's why it's taking time to determine. Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa 2 kapatid ni Loretta na nasa Kuwait para sa agarang pagpapauwi ng kanyang labi. Confirm niya nga po sa akin na isa yung kapatid namin na nasawi. Nakatakda rin kausapin ng Pangulo ang kanyang mga naulila. Sa ngayon, 3 Pilipino pa rin ang patuloy na hinahanap. Kabilang si Gelinor Pacheco na isang caregiver. Ang kanyang misis na si Clarice, paubos sa raw ang luha dahil sa labis sa pag-aalala. Patagal po ng patagal yung araw na wala siya. Ang hirap po. So 6 ba? 6 or 7? Nag-aantay po kami ng mga anak ko. Okay. At umaasa rin po na makabalik siya ng ligtas. Nakita raw niya sa isang viral video ang isang lalaking kamukha ng kanyang asawa na dinakip umano ng Hamas. Pero wala pang kumpirmasyon ng Philippine Embassy sa Israel kung may bihag na Pinoy ang Hamas. Pinalilikas naman ng Israel sa Southern Gaza ang buong populasyon ng Gaza na nasa hilaga sa susunod na 24 oras. Nasa Gaza ang 131 Pilipino. 72 sa kanila ang nagpapatulong ng makauwi sa Pilipinas. Pero hindi pa ito maikasa dahil sa walang humpay na pag-atake at pagharang ng Israeli Defense Force. We are getting ready. Our embassy in Cairo is sending a team to the border. Ayon sa ambassador ng Palestine sa Pilipinas, kailangan magkaroon ng ceasefire sa border ng Gaza at Egypt o yung tinatawag na Rafah Passage. Is that Israel should open safe corridor and to allow aids to come to Gaza, like food and also to have a truce. Handa rin daw magpatupad ng repatriation ng Department of National Defense sakaling iutos sa ito ni Pangulong Marcos.
Ivan Mirina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpositibo ang Gilas player na si Justin Brownlee sa isang prohibited substance sa doping test sa Asian Games. Ayon sa International Testing Agency, nakita ng sample mula sa kanya ng carboxy-THC na iniuugnay sa paggamit ng cannabis o marijuana. Pinapasagot ang kampo ni Brownlee hanggang October 19. Nilinaw naman ni Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino na walang anumang na-intake na substance si Brownlee bago maglaro. Pero naoperahan siya sa Amerika bago ang Asian Games. Sabi pa ni Tolentino, sa ilalim ng rules ng Olympic Council of Asia, kapag may dalawang miyembro ng isang koponan ang nagpositibo sa banned substances, maaari silang mapatawan ng parusa. Sa kaso ng Gilas, maliban kay Brownlee, cleared naman ang lahat ng players. Wala raw dapat ikabahala ang Pilipinas dahil sa atin pa rin ang gintong medalya sa Asian Games. Sa ngayon, sasailalim sa testing ang isa pang sample ni Brownlee. Maaari ng pagplanuhan ng inyong bakasyon sa susunod na taon. Inilabas na ng Malacanang ang listahan ng regular holidays at special non-working days para sa 2024. Ang proklamasyon para sa Idil Fitr at Idil Adha ay ilalabas oras na matukoy ito ng Islamic calendar. Kapansin-pansin namang wala ang EDSA People Power Anniversary sa mga holiday. Paliwanag ng Office of the President, tatama sa araw ng Linggo ang February 25. At dahil karamihan daw ay wala namang pasok sa araw na yon, maliit lang daw ang epekto sa ekonomiya kung idedeklara itong special non-working holiday. Bago ang pagplano para sa mga holiday, dito muna tayo sa isang pasyalan sa Marikina na mapapasaya ang barkada at pamilya. Abot kaya pa. May live report si Katrina Son. Katrina! Maki, sa mga naghahanap nga ng one-stop pasyalan, bakit hindi subukan dito sa Christmas Saya, dito sa Riverbank Center sa lungsod ng Marikina? Si Romeo Firma, maagang nagpunta sa Christmas Saya sa Marikina Riverbanks. Day off daw niya at sweldo pa, kaya bonding day ng buong pamilya. Maganda dito, ma'am. Matutuwa yung mga bata dito. Dito po mura, sa iba mahal, dito talagang the best. Sa Christmas Saya sa Riverbank Center, pwede kang mamasyal, kumain at sumakay ng rides nang hindi mabubutas ang bulsa. Very affordable po ang rides. Kaya kami nag-o-offer ng mga ganito kasi alam namin na magpapasaya sa family. Bukod sa mga pamilya, nag-Friday bonding din dito ang mga estudyante at magbabarkada. Sobrang saya po. Lahat po meron eh. Naka-enjoy po yung mga rides. Patok dito ang carousel, Sea Dragon at Frisbee. Isa nga sa mga talagang pinipilahan dito ay itong mausoleo. Kaya naman, hindi tayo papahuli at susubukan din natin ito. Tara! Para po talaga siyang cemetery. Nakita ko po yung kamag-anak ko sa loob naman na nanggal. At syempre, meron din itong giant fun slide para sa mga bata at sa mga young at heart na katulad ko. Ayan. Kung nagutom sa pagra-rides, pwedeng dito na kumain. Narito ang mga paboritong street food, seafoods, at iba't ibang putahe ng ulam. At kung may energy na muli at ready na mag-shopping, mayroon din ditong bazaar. Makakabili ng mga damit, accessories at mga tsinelas at sapatos. Ang mga paninda dito nagsisimula sa 60 pesos pataas. Maki, bukas nga itong Christmas Saya dito sa Riverbanks Center mula 4 p.m. hanggang 12 midnight para yan doon sa mga rides. Doon naman sa bazaar, bukas yan from 2 p.m. to 12 midnight. Maki? Maraming salamat, Katrina Son. Binigyang diin ni retired Justice Antonio Carpio ang kahalagahan ng Reed Bank na bahagi ng pinag-aagawang West Philippine Sea. Ang kanyang payo para kontrahin ang patuloy na panggigipit ng China sa teritoryo, tinalakay sa The Mangahas Interviews. Narito ang report. Ang pinaka-importante ngayon sa atin
kailangan makuha natin yung gas sa reed bank. Ang next problem yung of course yung mga mangingisda natin kasi talagang problema. According to UP, West Philippine Sea accounts for mga 20 to 30% of our fish catch annually. Pag tinanggal sa atin yan, talagang tataas yung presyo ng galunggong. So pag kinuha ng China yung galunggong, kasi China is the biggest fishing fleet in the world. Ang imahe na lumalabas, yung pangbubuli ng China sa ating Coast Guard, yung pagtigil nila sa supplies mission doon sa Panatag Shoal. Ano ho yung pwedeng gawin? Kasi parang tila lumalabas na for the here and now, defense or security issue. Away-away sa dagat. Ang solution dyan, we have to have a joint patrol. No? Kasi to go to reed bank to get the gas, itataboy na naman yung ating survey ship ng China, ng Chinese Coast Guard, itataboy yung ating mga survey ship. Kailangan kasama yung Navy natin together with the joint patrol with the US, no? And ganyan ang solusyon ng Malaysia. Yung kailangan na kasi ng Malaysia mag-develop ng new oil and gas field, talagang under pressure sila kasi yung ekonomiya nila depends on oil and gas exports, no? So they develop new gas fields. Sabi ng China, hindi pwede kasi that's within the 9-dash line. Tinuloy ng Malaysia, pinadala nila yung kanilang survey and drilling ship together with their Navy. At the same time, yung US at saka Australian warships nag-conduct ng naval drills in the same area. Walang magawa yung yung Chinese Coast Guard, natapos ng Malaysia. Tuloy-tuloy ang mainit na labanan sa hardcourt ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Ngayong araw, wagi ang University of Perpetual Health System, DALTA, laban sa San Sebastian College Recoleto sa score na 64-50. 3 points naman ang nilamang ng Emilio Aguinaldo College Generals sa Arellano University Chiefs, 79-76. Sa pinakahuling tally, nangunguna pa rin ang Lyceum of the Philippines University na may 6 wins. At sinundan ng Mapua University na may 5 panalo. Bukas ng umaga, magtatapat ang JRU Heavy Bombers at San Beda Red Lions. Sa hapon naman ang laban ng Mapua Cardinals at LPU Pirates. Papapanood ang laro live sa GTV, naka-livestream din sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Kay Josh? I'm really grateful. I hope we can work again together on a project soon. Hanggang lang ng pakiramdam ko with Gabby. Ang laki nung naitulong niya sa akin sa taping. Like, pagka nahirapan ako humugot ng emosyon ko. Yan ang pag-amin ni Joshua Garcia sa pagsalang sa GMA Integrated News Interviews at sa nalalapit na pagtatapos ng Unbreak My Heart. Inamin niyang may ilang gabi na naiyak siya dahil sa pagkasipangs sa mga naging kaibigan niya. Ibinahagi rin ni Joshua ang pagtitake ng culinary courses na inspired sa tatay niyang cook. Gusto na magkaroon ng restaurant, nagluto ako, nag-aral ako. And para sa akin kasi parang another way siya na maipapakita mo yung pagmamahal mo sa importante sa'yo, di ba? It's your lucky day! Simula bukas, mapapanood na sa GTV ang makakasama sa pananghalian na It's Your Lucky Day. Pansamantalayang papalit sa It's Showtime kasunod ng suspension order ng MTRCB sa programa. Si Luis Lucky Manzano ang isa sa host. It's bittersweet that a few things had to happen. Pero nandiyan na yan eh. Wala naman tayong gagawa. Basta ang gagawin namin kung ano man yung window na binigay sa amin, susulitin namin. Makakasama ni Luis, sina Robbie Domingo, Melay Cantiveros, Jenica Garcia at marami pang iba. Imbes na sa runway, sa grocery rumapa si Heart Evangelista in her hotdog costume. Why not? Sabi ng kapuso actress and style icon, kung ganyan daw ang look niya, siguradong wala nang aabala sa kanya. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wildest dream ng Swifties na makita ang idolo nilang si Taylor Swift.
Sana all sila ng isang kababayan ng naka-selfie, nakausap at nakapagpa-autograph pa sa American singer-songwriter. Swerte. Pusuan na yan sa report ni Bernadette Reyes. Swifting, all Pinoy Swiftie. As in, itabi nyo na dahil itong si Arnold Nolds Uy, katabi mismo ang idol na si Taylor Swift. Huy! All too well, but it's the best day for Nolds. Naimbitahan kasi siya sa premiere ng The Eras Tour concert field sa Los Angeles, California, kung saan siya nagtatrabaho bilang nurse. Pero hindi raw niya inaasahang makakadaupang palad, makakausap at makaharap mismo si Tay-Tay. She started taking the phones, taking selfies with them, and sabi namin, oh my God, is she going to go to every fan? She was right there in front of us, like across us, and we were freaking out. Akala pa niya, yun na ang pinakamalapit na encounter nila hanggang sa umikot raw si Taylor at... I reached out my phone. Taylor said, hi, thanks for coming. And she got my phone, took a lot of selfies, and then oh my God, she even did the kissing pose. Mahigit isang dekada na raw niyang iniidolo si Taylor at nang matupad ang kanyang wildest dream, blank space, as in natulala na lang si Nolds. Nakapunta na rin daw siya sa Eras Tour ng American singer-songwriter at ang ticket niya noon, napapirmahan pa niya sa idolo. After the interaction, I was already shaking. Yun yung feeling, like shaking, like you finally met Taylor Swift. Pero Nolds can just shake it off dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari dahil talaga namang hits different ang experience. I patiently waited and I finally got my turn. So just hold on to your dreams because eventually, whatever it is that you want to happen will happen as long as you manifest, as long as you pray, as long as you work hard for it. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.